shall now undertake the signing of the comprehensive agreement on the Bangsamoro. Please be seated. We invite on stage the chairs of the respective peace panels. Joining them is the Malaysian facilitator, the Honorable Tengku Gafar, who will officially sign as a witness to the agreement. Also serving as witnesses are members of the Government Peace Panel. Former Agriculture Secretary Senen Bacani. Undersecretary for Muslim Concerns Yasmin Busran Lao. And with them are Human Rights Victims Claim Board member Jose Luis Martin Gascon, and National Security Council Deputy Director General Zenonida Brosas. Standing as witnesses for the MILF are Mr. Maulana Alonto, Mr. Abdullah Kamlian, Professor Abud Sayed Linga, Datu Antonio Kinok, and Datu Michael Mastura. Ladies and gentlemen, may we also invite the President of the Philippines and the Prime Minister of Malaysia to witness the signing. And now, ladies and gentlemen, upon the presentation of the copies, we shall now proceed with the signing of the comprehensive agreement on the Bangsamoro. Kepulauan. Waya, Akbar. Takbir. Allah. Tadi takbir. Akbar. Allahu Akbar. Napasar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dapat.
Sige, atras ka na kon. Atras ka na. Okay. Kaywan. Pero. Sabihin mo lang. Okay lang. Takbir! At this moment, may we ask the Honorable Tengku Gafar and the Peace Panel chairs to rise. Professor Miriam Coronel Ferrer and Mr. Mohagher Iqbal, the Peace Panel chairs. The Peace Panel chairs will now present the signed comprehensive agreement on the Bangsamoro to His Excellency President Benigno S. Aquino III and to Chairman Alhaj Murad Ibrahim. Witnessing the presentation are His Excellency Prime Minister Najib Razak and Secretary Teresita Quintos Deles. As we conclude our event today, we request Their Excellencies, the President and the Prime Minister, to allow the members of the Joint Philippine Government and MILF peace negotiating panels to have a photo with them. May we therefore ask the members of the two panel to join the President and the Prime Minister. Sa mga sandaling ito ay nakikita po natin ang reaksyon ng mga miyembro, mga combatants partikular ng Moro Islamic Liberation Front dito po sa Camp Darapanan, kung saan nakita po nila at narinig itong mismong pagpirma sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. At tuwang-tuwa sila. Katunayan, dito po sa tabi ko ng mga armed combatants din ay kanila pong nagsagawa po sila ng maikling dasal ng pasasalamat. Yung ilang minuto bago natin sakyan yung pagpirma mismo sa dokumento na naglalatatag nga po ng kapayapaan, daan patungo sa kapayapaan at pagkakaroon ng identity, governance at mismong pamahalaan dito po sa Bangsamoro. At katunayan, ito pong mga katabi ko ngayon ay mga fighters po ng MILF, pero sa pagkakataong ito ay sila po at pinapakita po nila ang kanilang suporta din dito po sa naturang kasunduan. At sa puntong ito ay di na po natin patatagalin. No? Kasama po natin si Professor Rabi Angkal. Siya lamang po yung natasa magsalita dito at siya po siya ang tagapagsalita ng Mindanao Alliance for Peace. Magandang hapon po, Professor. Magandang hapon po naman. Opo. At nung mismong sandali na pinipirmahan, personally, ano po yung inyo pong naramdaman? Hindi po natin kayang explain ang naramdaman natin. Ngunit punong-puno tayo ng kagalakan, ng katuwaan, kasiyaan. Nakita po naman natin, maski na po ang mga
combatants ng MILF na naririto. Sila po'y galak na galak sapagkat napirmahan po ang Comprehensive Agreement on Bangsamoro na sa tingin nila ito'y isang hudyat ng pagpinid ng kabanata ng hidwaan at digmaan dito sa Mindanao. Opo, at karamihan nga po dito, may mga sigurado ko namatayan ng kamag-anak, kapatid, ama, dahil po sa mga labanan dito. Ngayong ito na yung simula ng katahimikan na ano po ang nakikita nyo para sa mga dating mandirigma ng MILF? Totoo po yung sinabi nyo na maraming namatay, maraming kinitil na buhay ang digmaan sa Mindanao sa nakaraang mahigit 40 taon mula 1968 hanggang sa mga 2008, maigting ang digmaan sa Mindanao. Hindi lamang po buhay ng combatants ng MILF at ng gobyerno, damay pong nakitil ang buhay ng mga musmos, mga babae, mga matanda. Sa araw na ito, ito'y kinukonsidera na nakakaraming Bangsamoro na isang very significant at historic sa part ng history ng Bangsamoro sapagkat hudyat na po ito na ang nakaraan ay ipipinid na itong kabanata ng digmaan. At tinatanong nila sa pag-usad ng negosasyon na ito ay darating ang minimithi ng gobyerno ng Pilipinas ng pagtayo ng isang gobyerno ng Bangsamoro na ito'y magkakaroon na 4 na oportunidad. Opportunity in the economy, autonomy, political autonomy, at saka governance po ng Bangsamoro ay mapapaloob dito sa pinirmahan na ito. Opo, ano po yung mga expectation? Kasi po, nabanggit nga ni Pangulong Aquino na sana daw pagdating sa Senado o Kongreso, walang magtulak ng personal na interest, sariling interest para matuloy ito at pakita yung sinseridad. Ano po yung ina-expect nyo sa sitwasyon na yun? Sincero po ang MILF sa pamamagitan ng kanilang panels at itong naatasan ng Bangsamoro Transition Commission. Tinitiyak po nila na ang magagawa nilang batas, yung tinatawag na Bangsamoro Basic Law, ay hindi sasalungat sa Philippine Constitution. Nangako naman po ang liderato ng Kamara, ang mababang kapulungan at mataas na kapulungan ng Kongreso ng Pilipinas ay nangako na kanila itong pagtibaying batas kung ito'y walang masalungat na provision ng Constitution natin. Opo, isa ho sa magdadabagit ng liderato po ng MILF kanina sa Malacanang ay hindi lang to para sa MILF, ay para sa MNLF at sa kabuuan sa Bangsamoro people. So mataas po yung expectation din ng inyo pong magiging masasakupan. Yan po ang katunayan sa usaping pangkapayapaan na ito. Sinimulan po ng Pangulo at ng liderato ng MILF sa pamagitan ni Haji Murad ang pag-uusap sa Tokyo, Japan noong 2011. Nagkasundo na po sila na ang mararating nilang kasunduan ay para sa lahat ng Bangsamoro. Kanya nga po, malaki pong probisyon sa framework agreement ang tinatawag natin inclusive para sa lahat ang mararating ng usapang pangkapayapaan ng gobyerno at ng MILF. Paano po yung mga armas? Kasi nakikita natin maraming armas. Ang termino na ginamit ay decommission. Pero sabihin na natin may mas malalakas, mas bagong armas. Paano pong gagawin sa mga ito? Nagkasundo na po ang gobyerno ng Pilipinas ng MILF na magbuo ng mekanismo para po doon sa mga armas. At ang kanilang napagkasunduan ay yung mga armas ay gagawing hindi na po magamit sa labanan. Meron pong mechanism nito, kasama na po dito ang IDB, Independent Decommissioning Body, na siya pong naatasan na mag-isip, magsaliksik kung paano may sagawa ang decommissioning na wala pong agrebyado sa pamamagitan ng gobyerno at ng MILF, kasama na po na hindi agrebyado ang combatants ng MILF. Opo, isa ho sa mga siyempre naging ugat ay ng labanan dito, hindi lang yung issue ng teritoryo, hindi issue ng kahirapan, kawalan ng makakain. Ano ang konkretong programa ng liderato ng MILF para sa mga miyembro nila sa puntong ito po? Gusto ko pong ituwid na ang sanhi ng labanan ay hindi po kahirapan. Yan po ay tinulak ng labanan, ang kahirapan na yan. Ngunit ang pinakapunot dulo ng digmaan na ito, ay duwaan na ito sa pagitan ng
gobyerno at ng mga Bangsamoro ay yung pong right to self-determination. Kanya nga po masaya ngayon ang nakikita nating atmosphere sapagkat napapaloob po dito sa pinirmahang mga kasunduan ang right to self-determination. Magkakaroon po ng pansariling pagpapasya ang Bangsamoro under the Bangsamoro Government Ministerial Form. Opo, at yung binabanggit yung tatlo, identity, Territory at self-governance ay napapaloob po sa agreement na yan. Opo, at sa ngayon po, pagkatapos po ng programang ito, itong pirmahan, ano po yung susunod na mangyayari po? Inaasahan po natin na patuloy ang gobyerno ng sinseridad sa pagpapatupad nito at manatili ang tinatawag nating strong political will ng Pangulo na ipatupad ang itong mga usapan. Narinig po natin maraming beses ang pangako ng Pangulong Pinoy na ang lalagdaan nila na agreement sa MILF ay kaya nilang ipatupad. Opo, isa sa mga pinangambahan o inasahan din, meron ng mga grupo, mga tinatawag na spoiler, mga manggugulo. Pero meron din ng mga balibalita, impormasyon na yung liderato ninyo nakipag-usap po dito sa mga kalabang puwersa. So, gaano katotoo itong mga impormasyon ito? Tama po yan sapagkat under sa agreement ay meron tayong tinatawag na inclusive. Opo. Ito po ay hindi para sa MILF, ngunit para sa entire Bangsamoro. Opo. Kasama po itong mga splinter group sa Bangsamoro. BIF. At kasama po sila na nakikibaka noon. At ang adikain nila ay adikahin din na nakuha dito sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Wala pong puwang na hindi po sila sasama kung ito ay maipatupad. The bottom line is the implementation. Should this be implemented, tinitiyak natin na sasama po ang lahat ng Bangsamoro sapagkat ang adikahin ng lahat ng Moro Front organization maging nakaraan hanggang ngayon ay tatlo lamang po. Isa itong struggle for identity, struggle for territory, and struggle for government. Opo. Pagkatapos nito, gugulong nito papuntang Senado, papuntang Kongreso para sa basic law. Ano po ang nais niyo paabot sa mga congressman, mga senador na pagdadaanan po nito? Tama po kayo. Ito ay pupunta sa Kongreso at Senado. Ngunit bago mapunta doon, gagamitin po ang lakas na ipinagkaloob ng Batas Kipinoy na gagawin ito yung priority bill or urgent bill bago darating na Senado. Ito po'y nangangahulugan na ang Kongreso ay kinakailangang madaliin ito sapagkat nakataya ang national interest dito sa peace process sa Mindanao. Kami po ay very positive na ito ay magagawa kung mananatili ang sitwasyon na sincero ang Pilipinas at i-exercise ng Pangulo ang kanyang strong political will. Opo, panguling katanungan po, lahat po ba sa mga miyembro, sa mga combatants na ito, may paliwanag po na dadaan pa po sa ganung proseso at hindi pa po automatic yung pirmahan ngayon ay Bangsamoro government? Lahat po ba na paliwanag sa ito? Ang pamamalakad po ng MILF ay kasama yung transparency, kasama po yung consultative at collective decision. Tinitiyak po ng MILF ang lahat ng nasasakupan nila, maging ang kanilang combatants ay alam nila ang papapatunguhan ng usapang pangkapayapaan. Ito po ay nakonsulta sila sapagkat yan po ang sistema ng MILF na papaloob sa transparency, consultative at collective decision. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Si Professor Rabi Angkal, siya po ang natasang magsalita sa panig po ng MILF at isa po siyang tagapagsalita din o kinatawan ng Office of the Vice Chairman. Samantala, alamin po natin ang sitwasyon sa Malacanang sa pamamagitan ng ating kasamahan na si Teresa Andrada. Tere? Yes, Jiggy, ating nakikita ngayon, si Pangulong Aquino ay nakaalis na dito sa Kalayaan Grounds at naglalakad na siya kasama ni Malaysian Prime Minister Najib Razak pabalik dun sa main building nitong Malacanang. Kanina, konting recap lamang, Jiggy, very emphatic at saka emotional din si OPAP Secretary Teresita Dele sa kanyang speech na ibinigay sa harap ng mga panauhin ngayong hapon. Ilan sa mga punto ng sinabi today sa paglagda nitong Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ay we banish war and we embrace peace. In-emphasize na rin na dahil nga
magkakaroon na ng kapayapaan sa Bangsamoro, doon sa lugar na hawak ng MILF, ay hindi na kailangang mangamba pa ang mga pamilya na naapektuhan ng kaguluhan. Hindi na nila kailangang lisanin pa ang kanilang mga tirahan, mawalay sa kanilang mga anak. Iginiit nga nitong si Secretary Deles na no more war, we are all tired of it. Sinaluduhan rin ni Secretary Deles si MILF Chairman Al-Haj Murad at tinawag pa nga niya itong a warrior for all seasons. Sinasaluduhan niya raw ito for leading his people to peace. Si Chairman Murad naman kanina ay nagpasalamat sa lahat ng naging responsable at naging bahagi nitong mahabang proseso na to na inabot ng mahigit 2 dekada. Ayon kay Chairman Murad, ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ay crowning glory sa struggle ng kanilang mga nasasakupan. Ito ay isang fitting solution para magkaroon na ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. At gaya nga nung nabanggit mo, Jiggy, in-emphasize nitong si Chairman Murad na ang agreement ay hindi lamang para sa MILF, kung hindi para sa lahat ng mga kapatid nating Muslim, maging mga Kristiyano. Kasi Jiggy, bagamat mas direktang naapektuhan yung mga kapatid nating Muslim, meron din itong epekto kahit dito sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila at pati na rin doon sa mga ibang lugar. In-emphasize nga paulit-ulit during the briefing sa Malacanang na kapag nagkaroon na ng kapayapaan dito sa mga areas na hawak ng MILF, magkakaroon na ng oportunidad para pumasok ang investments, mga negosyo, magkaroon ng opportunity for tourism at syempre maaayos na yung security concerns. Si Pangulong Aquino, dahil nga nandito yung liderato ng Kamara at Senado, ay umapila na sana hindi na nga magkaroon ng aberya once dumating na sa Kamara itong Bangsamoro Basic Law para ito ay talakayin at pagdebatihan. Sa ngayon, Jiggy, ay naririto pa rin yung bulto ng mga panauhin na sumaksi nga dito sa paglagda ng makasaysayang kasunduan. Pagkatapos nga nito ay magkakaroon ng merienda cena to be hosted by the President dito sa loob ng Malacanang, kabilang yung mga involved na mga opisyal from the Government Peace Panel, pati na rin yung MILF panel. Jiggy? At Tere, isa sa mga talagang inaasahan ng mga miyembro ng MILF na katabi ko dito, yung mga combatants at yung mismong mga elders nila, talagang itong sinseridad ng Pangulo at ng Kongreso para maitawid yung Bangsamoro Basic Law. Yung suporta ng mga senador na naandyan, mga congressman na naandyan, masasabi ba na pahiwatig ito na hindi na magkakaroon ng ganong problema pagdating sa prosesong yan? Sige, weeks before, months before na tiniyak naman ng liderato ng Kamara at ng Senado na magiging prioridad ang Bangsamoro Basic Law at ito ay mapapasa bago matapos ang taong ito. So we would like to expect that both leaders of Congress will stick to this promise at sabi nga at base nga dun sa mensahe ng Pangulo, malakas ang mensahe niya na sana interes ng nakararami ang umiral at hindi yung mga isyung personal. Jiggy? Maraming salamat, Teresa Andrada.